Mga kabossing, welcome back to my channel again. Panibagong araw tayo, panibagong vlog na naman. Panibagong question yung sasagutin ko today sa pinadalang tanong ni Ma'am Arlene Carolino. Hi kabossing, ask ko lang po ilang percent po ba pwedeng ipatong sa cement, bakal, white sand? Sana mapansin. Salamat po and more power. Pero before natin yan sagutin mga kabossing, kung bago lang po kayo napadpad o naligaw sa aking munting channel, palike naman po, share, and comment na din kung may mga question po kayo para mapag-usapan natin at masagot natin yan sa sunod kong video. Huwag na rin pong kalimutang i-click yung notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na video. Tara, pag-usapan natin. Let's go! Kabossing, ilan nga bang percent ang dapat ipatong natin sa semento, sa buhangin at sa bakal? Kaya pasalamatan muna natin yung mga nagko-comment bago ko po sagutin yan. Thank you po kay Celso Santos. Shoutout din po kay Samuel Rosario. Yan, God bless po kabossing. At isa pa, shoutout din natin yung nagpadala ng question, si Ma'am Arlene Carolino. Yan, good afternoon po sa inyo. Ang sagot ko po dyan sa kung magkano nga po yung ipapatong natin. Una po, depende po yan kung yung area. Sa area po na napagtayuan nyo po ng store nyo. Yan na nga po lagi sinasabi ko na kung yung pwesto nyo po ay wala naman pong masyadong kalaban o wala pong kaparehas po ng inyong tindahan, negosyo nyo, mas maganda po yung markup na maipapatong nyo. Pero kung nandyan po kayo sa area na marami kayo, like for example, meron kayong katabi, left and right, meron kayong kaharap, o doon po kayo ngayon maghihila o magbababa talaga at magpapatong lang ng maliit o ilang percent lang po yung maipapatong mo. Kasi may kompetisyon. Yan, bigyan ko po kayo ng example dito po sa aming hardware. Ano po ba yung ginagawa naming markup? Yan, una po, dahil may kalaban po kami dito, hindi naman po kalapitan dito sa bagong branch namin, medyo malayo. Unlike po doon sa isang branch namin na meron kaming left and right na kalaban at saka kaharap. So, medyo mataas po yung kompetisyon. Doon po sa isang hardware namin, ang markup po namin sa semento, dahil nga po may mga kakompetisyon. Sa bakal po, nag-markup po kami dyan ng 2%, 3%, hanggang 5%. 2%, 3%, 4%, 5%. Magkano ba yung kabossing? Example, kung 2% lang po yung patong mo sa isang pirasong bakal, 250 per piraso. 2 pesos and 50 centavos. Kung 3% naman, 4 pesos. Kung 4% naman, 5 piso. Kung 5% naman po, 6.50. Yan lang po yung patungan. Pero pag binili naman po yan, maramihan yan. Diba? Wala namang bumibili ng paisa-isa. Well, repair lang talaga pag isa-isa. Pero kung bibili talaga, ang pagpapagawa, mahina yung 100 dyan, mahina yung 50 dyan, kada sukat. Kaya yun po yung markup pag medyo maganda po yung kompetisyon. Dito naman po sa branch namin medyo malayo. Kaya pwede po kaming magpatong dyan ng 5%, 6% hanggang 7%. Depende na po yan. Kung marami naman po yung bibilhin ni client namin, ina-adjust namin po sa 4%, 3%. Depende po sa dami. Kung may mga kukunin pa pong ibang stocks yan, pwede po kaming mag-adjust o magbaba pa kung kaya naman. Ngayon, pagdating naman po sa semento, ayan, marami pong klase yung semento. Pero kalimitan po, branded po talaga yung binibiling cement. Like halimbawa po yung Rizal Cement or kaya Republic Cement, ayan, Eagle. Marami po kasing brand na tinatawag. Pagdating naman po sa semento, medyo mabigat po yan. Kailangan nyo po na pan-deliver dyan, kailangan nyo ng tao dyan kasi 40 kilos. Kalimitan po yan, dinideliver. Magkano nga ba ang markup niyan, kabossing?
Ito na, Ma'am Arlene. Ang cement ay pwede kang mag-mark up ng 2.5%, 3%, and 5%. So, magkano yan, kabossing? Kung 2.5%, 5 pesos. Kung 3%, 6 pesos. Kung 5%, 10 pesos. Pwede kang mag 5% kung wala kang masyadong kakompetensya. Pero kung may kakompetensya ka at may kaparehas ka ganitong business na malapit sa'yo, baka hanggang 2.5% ka lang. 5 piso. Yung iba nga, bumababa pa, nagto 2% pa para makuha lang yung project. Diba? Paano ka, bossing? Lugi ka ba? Kung semento lang ang kukunin, lugi ka talaga. Bibigay mong 2%, kailangan may kasama yung buhangin, may graba, may kukulumber, may mga anik-anik dyan o kaya yung maliliit na items. Para doon ka babawi sa maliliit na items. Ayan. Tandaan nyo guys ha. Depende yun lagi sa pwesto. Panghuli. Yung white sand, magkano nga ba minamarkup? Sa white sand naman, pwede kang mag-markup ng 30%, 40%, o 50%. So, bigyan ko na lang po kayo ng computation na 50%. Example po, magkano puhunan? Sample, 1,300 per cubic. So, bebenta mo ngayon ng per cubic yan. Per cubic, kung halimbawa 50% po, lalabas yun 1,950. Meron po kayong 650 per cubic. Pero, babawas mo pa po dyan. Siyempre, may delivery, diba? May gasolina tayo, may maintenance ng truck, may tao. So, yung kinita nyo na 650, so, konti lang din po matitira dyan. Kaya po, pag konti lang po yung deliver at walang masyadong kasabay, kailangan mo po talagang mag-charge. Diba? Sample, kahit 100 na semento yung o-orderin. Diba? Kailangan mong mag-charge kung yun lang talaga. Kasi, kung 2 pesos lang ang kita mo dyan, kung 3 pesos lang per bag, diba? Masisira yung truck mo, kulang pang pampagawa yung kinita mo. Yung dineliver mo, kulang pang pansahod sa tao. Kaya kailangan talaga marunong kang mag-compute kung magkano talaga yung kinita mo doon. Pero kung marami naman, like for example, kinuha sa'yo yung bakal, buhangin, semento, medyo kikita ka pa dyan. So yun, Ma'am Arlene Carolino, sana nasagot ko po yung question nyo. At sa mga subscribers natin dyan, mga kabossing, sana may napulot kayong aral o tips dito sa ginawa kong video today. Hanggang sa sunod mga kabossing, ayan, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, ingat-ingat po parati. God bless. Bye-bye.